Alam po ninyo, dito sa Villa Isla, nung nagsimula po akong magpastor, no, parang madalang magkaroon po ng equipping. No, kaya marahil hindi po tayo sanay sa ganitong setup na nagkakaroon ng mga training. Pero nais ko pong sabihin sa bawat isa sa atin, yung training po na ganito, gagawin po nating consistent. Gagawin nating every month, magkakaroon po tayo ng mga training. Sa gayon, ma-equip po tayo, matuto po tayo upang mas lalo pong mapalakas at mapalawak yung kaalaman natin tungkol sa Panginoon. Kasi alam po ninyo, kung magiging Sunday Christian lang tayo, tuwing linggo lang tayo nga-attend, magiging mahina po yung pundasyon natin. No? Salamat na lang sa Panginoon kasi kahit linggo nga lang po tayo nagkikita-kita, yung katabi nyo, nananatili pong nananatili. So ang goal po natin, mga kapatid, simple lang. Hindi naman po complicated yung pag-uusapan natin ngayon. Para po ang bawat isa sa atin ay matuto, no? Maturuan kung paano ba ang totoong pag-aaral ng salita po ng ating Panginoon. So, isang goal natin kung bakit natin ito ginagawa or gagawin para tayo po ay talagang matuto. Para po mag-matured ang bawat isa sa atin. So, magkaroon na po tayo ng lesson proper. Sa inyo pong mga booklet, nakalagay po diyan, ang pinakamatalinong libro sa buong mundo ay ang, sino po ang makakasagot? Ano ang pinakamatalinong libro? The smartest book in the world is the Bible. Of course, pwede nyo pong ilagay the Bible, ano? Ano po ba yung nilalaman ng Bible? Sabi nila, B-I-B-L-E, ito raw po ay basic instruction before leaving earth. Pero ano nga po ba ang Bible? So ang Bible po ay, it is the accounts for God's action. Kung babasahin niyo po ang inyong Bible, ito po ay mga pagkilos ng Panginoon. Tama po ba? In the world and His purpose with all creation. So dalawang bagay po yung makikita natin pag nagbabasa tayo ng Bible. Ito po ay tungkol sa pagkilos ng Diyos at ang Bible po ay tungkol sa layunin ng Diyos kung bakit po tayo nilikha. So the word Bible comes from the Latin and Greek words meaning book. Sabihin nyo nga po, book. Ano? Napakahalaga po niyan. Kaya marami pong librong naglipana dito sa mundo. May mga pocketbook, libro na punong-puno ng kaalaman. Pero kung titingnan nyo po ang Bible, nandyan lahat ng pwede mong malaman sa mundo. Ganyan po kahalaga ang Biblia. So ang Bible tungkol po saan? Sa Diyos. Hindi siya tungkol sa ating mga tao. Hindi siya tungkol sa lahat ng nilikha. Tungkol po yan sa ating Panginoon. Kaya every time na magbabasa po tayo ng Bible, ang lagi nating isa sa isip, yung binabasa ko na to tungkol sa Diyos at hindi tungkol sa akin. Pangalawa pong tanong, sino ang sumulat ng Biblia? So, nakalagay po dyan, ang sumulat ng Biblia ay si? Tingnan po muna natin. Meron pong about 40 different human authors na nag-contribute. No? So, 1,500 years ago, merong 40 authors. Ibig sabihin, 40 tao na nag-ambag, nag-contribute, nagsulat-sulat para po mabuo ang Biblia. No? So, ang dami palang sumulat ng Bible. At sino tong 40 na to? Ilan po sa kanila ay mangingisda? Ilan po sa kanila ay hari? Ilan po sa kanila ay pare? Ilan po sa kanila ay government officials? Ang iba naman ay magsasaka? Ang iba ay shepherds? At ang iba ay doktor. So makikita po natin, ang Biblia, diverse yung mga taong sumulat. There's a variety. Hindi lang puro matatalin, hindi lang puro yung mga tao na nagtatrabaho sa gobyerno. Hindi lang naman yung mga tao na mga hari, hindi lang din po mga pari. Kundi, ito po ay sinulat ng iba't ibang klase ng tao. Kaya po ba kayo nagtataka? Kasi iba yung isip or perspective ng fisherman. Iba po yung perspective ng hari. Tama po ba? So sa atin bilang normal na mamamayan, iba yung perspective natin kasi sa perspective ni Bongbong
Marcos. Kasi presidente siya eh. Tama po ba? So, iba't iba ng perspective, iba't iba ng pananaw sa buhay. Pero kung babasahin niyo po yung Biblia, parang isa lang yung tinutukoy. Parang ang sumulat lang ay isang tao. Bakit? Kasi iisa lang yung pinapatungkulan. At ang pinapatungkulan lang po ay ang Panginoong Diyos. Tama ba? Kahit na 40 po yung sumulat, iba't iba ng background, pero yung Bible, merong pagkakaisa. Merong unity. Kahit po basahin nyo from cover to cover, from Genesis hanggang Revelations, makikita nyo na iisa lang. At etong matindi, hindi po sila contradicting. Kasi, halimbawa, yung katabi mo, nagsulat kayo ng libro, hindi kayo magkakilala, magkahiwalay kayo. Magkaiba kayo ng perspective, pwedeng contradicting yung paniniwala ng isa sa paniniwala ng isa. Pero dito po sa Bible, iba-iba man sila, hindi contradicting. Merong unity yung kanilang sulat. Amen? Ganyan po kaganda yung ating binabasang Biblia. So bago po tayo mag-proceed, bigyan ko lang po kayo ng ibang mga trivia. Ang Bible po ay binubuo, of course, ng may mga batas po dyan. Book of Laws. No? L-A-W-S. Ibig sabihin mga batas, katulad po ng pupunta kayo ng Old Testament, Leviticus and Deuteronomy. Sino na pong nakabasa nun? Marami ayaw basahin yon kasi minsan puro pangalan, di ba? Puro utos, parang ang hirap pong basahin, parang wala kong makukuha diyan. Pero yung book po na yon, book po yon or aklat po yon ng mga batas. Meron namang mga historical books. Acts sa New Testament, historical book po yan. Ibig sabihin, pinapakita po doon yung history nung nangyari nung umakyat na ang Panginoong Jesus sa kalangitan. Ano pa, kung pupunta po kayo sa Old Testament, yung Ezra, before po yan mag-Nehemiah. Now, before po yan mag-Proverbs and Psalms, Ezra, siya po ay isang pare na sumulat ng Bible. At makikita po natin, history yung kanya pong binabanggit. Ano pa? Poetry. Sino po ang mahilig sa mga tula? Sa mga awit, Psalms, Ecclesiastes. Yan, mga poetry po yan. Kaya ang gusto mong maghanap ng, halimbawa sa school, pinapasulat kayo ng tula, ng poetry, no, pwede kang maghanap doon. Pero ang kaibahan lang po ng tula, dito, ang tula natin, rhyming. Tama? Dapat yung dulo, magka-rhyme. Tama po ba? Mga sumusulat ng tula. Pero doon sa kultura, nung mga sumulat ng Biblia, ang tula po sa kanila hindi magka-rhyme. Parallel. Ibig po sabihin, sa unang stanza, sa unang linya, meron siyang sinabi, ipaparallel niya sa pangalawang stanza. Mamaya po, bibigyan natin ng example. Meron din naman pong mga aklat ng propesiya, prophecy. Isa po dyan ang Isaiah and Revelations. Yan po yung mga aklat ng prophecy. Kaya kung gusto nyo malaman, ano ba yung mangyayari sa hinaharap, ano ba yung mangyayari, tingnan nyo po yan, yung Isaiah and Revelation. Meron naman mga book ng biography, such as Matthew, John, yung epistles, yung letters po ni Paul, no? And Titus, Hebrews, yan po ay mga biography. Okay, maliwanag po ba? So bigyan lang natin ng konting trivia, no? Nagtitingin kasi ako ng trivia. So, sino po ang sumulat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy? The first 5 books of the Bible. Palagay po ninyo, sino kaya ang sumulat? Abraham? Sino pa po ang may hula? Ang tawag nila doon, first 5 books, Pentateuch or Torah. Na? Yun po yung tawag doon. May idea po ba kayo kung sino sumulat? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ang sumulat po niyan, si Moses. Okay? So, binigyan ng wisdom ng Panginoon si Moises na isulat yung first 5 books na yan. Sino po ang sumulat ng Joshua? Si Joshua. Tama, no? Sino po ang sumulat ng Judges, ng Ruth, 1st and 2nd Samuel? Palagay po ninyo. Ha? So, sinulat po yan, of course, ni Propeta Samuel, at meron din pong sinulat si Nathan. Kung kilala nyo po si Nathan, yung propetang nag-rebuke kay David nung siya po ay nagkasala. Na? So, sila po yung mga nagsulat niyan. Ito po, 1st and 2nd Kings. Sino kaya nagsulat? Palagay po ninyo.
According po sa mga scholars, ang account po na ito ay nagmula kay Prophet Jeremiah. Ayan. Mahalaga po kasi na malaman natin yon. Mamaya titingnan natin bakit mahalaga na malaman natin yung mga bagay na yan. Bakit mahalaga na malaman natin kung sino po yung sumulat. Ito po. Sino po ang sumulat ng 1st and 2nd Chronicles? Ezra and Nehemiah. Ang sumulat po niyan si Ezra. Okay, siya po yung pare. Ano pa? Esther, kung familiar po kayo sa Old Testament. Yung binabanggit ko po ba, alam nyo? Makikita po natin sa Old Testament. Sino pong sumulat ni Esther? Sabi nila si Mordecai daw, pero later on, merong mga scholars na alam niyo po kasi, hindi porke isinulat, dun nangyari. For example, si Moses. Alam naman natin na si Moses pinanganak nung ang mga Israelita po nabihag sa Egypt. Pero paano niya naisulat yung Genesis kay Adan at Eva? Di ba? Hindi porke naisulat ngayon po nangyari. Pwedeng naisulat ngayon, pero matagal na panahon nang nangyari. Yun po yung kagandahan ng Bible. At mga kapatid, hindi po lahat ng nangyari noon naisulat sa Bible. Pero naniniwala ako, itong mga naisulat, ito po yung mahahalaga na binibigay na mensahe sa atin ng Panginoon. Amen po ba? So Job, sino po kaya ang nagsulat ng Job? Sabi nila, it is one of the oldest books in the Old Testament. Palagay nyo, sino po kaya ang nagsulat ng Job? Ang nagsulat po niyan si Moses. Okay? So Psalms, marami pong author yan at mostly sa Psalms, ang nagsulat po ay si King David. No? Kaya kung mapapansin nyo, si King David, siya yung nagsulat karamihan sa Salmo. Proverbs, Ecclesiastes, Songs of Solomon. Sino po yung nagsulat? Solomon. No? Full of wisdom. And then yung mga sumunod po na prophets, mga medyo maliliit lang na prophets, maliliit na books, kung sino po yung title nun, sila na rin yung nagsulat. Katulad po ni Daniel, Hosea, Joel, Amos, yung mga yan, sila na po yung nagsulat. Ano? So, sino po ang propeta na mahilig sa soft drinks? Siya prophet? kahit acidic, ano? So, si Habakuk. Diba? Bakit? Mahaba kasi, lagi nagkukuk. Diba? So, hanggang kay Malakay, si Malakay na po yung sumulat. Then, pagdating po ng New Testament, si Matthew. Sino po ang sumulat? Matthew. Si Mark. Tama, si John Mark. John Mark po yung pangalan. Si Luke. Ito po, ano po ang trabaho ni Luke? Si Luke po ay isang... Teka, kukuha nga ako ng... Si Luke po ay isang... doktor. Doktor po si Lucas. Okay? At si John, sinulat ni John. Tapos yung Acts, ang sumulat po niyan, si Dr. Luke pa rin ang sumulat. No? So, yung Acts, sinulat ni Luke, continuation ng gospel. No? Kaya po, sa Bible, hindi yun chronological order. Hindi nangyari yung Matthew, Mark, Luke, John. Hindi po ganun ang pangyayari. Yun lang yung pagkakaayos. Pero hindi yun yung pagkakasunod-sunod ng nangyari. Katulad ni Luke, merong gospel ng Luke. Pero nung sumulat siya uli, ang sinulat niya, Acts. Ang Acts, saan po matatagpuan? Matthew, Mark, Luke. May John muna. So, ibig sabihin ba nun, si John, yun yung nangyari? Hindi. Kasi, from the beginning po, hindi pagkakasunod-sunod yun nasa Biblia. Amen? Maliwanag po tayo doon. Baka kasi minsan nakakala natin, ito yung pagkakasunod-sunod na nangyari. Pero hindi po siya yung nasa chronological order. Okay? So, maliwanag po. Pambihira. Introduction pa lang to, pero... no? So, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, hanggang Philemon. Sino po ang sumulat? Si Paul. Kasi po, halos 1/3, tama ba? 2/3 ng New Testament, sinulat po ni Paul. Yun po yung epistles, letter ni Paul sa mga simbahan na kanya pong itinayo. Hebrews, sino po ang sumulat? Wala pong binanggit. It is unknown. Pero may mga scholars na nag-argue between Paul,
Silas, Barnabas. Sila daw yung sumulat dahil sa way ng pagsulat. Okay? James, sino po ang sumulat? James. 1st and 2nd Peter. 1st and 2nd, 3rd John. 1st, 2nd, 3rd, 4th Jude. Wala pong 1st, 2nd, 3rd, 4th Jude. Jude lang po yun. At maikli lang yan. Revelation, sino po ang sumulat? Dito, Jude. Dito. John. Si John po. John the Beloved. Sa kanya ipinakita ng Panginoon yung vision. Talo, no? So, mahalaga po kasi na malaman natin kung sino yung mga sumulat na yun. Mamaya, explain ko po kung bakit. Proceed po tayo. Okay? So babalikan po natin, there are 40 different authors, magkakaiba ng background. Pero po bakit merong unity yung Bible? Parang iisa lang yung pinag-uusapan. It's because the Bible's unity is because it has one author, God Himself. So the Bible is God-breathed. Hiningahan po ng Diyos ang kaniyang mga salita. Ibig sabihin, kung ito po ay hiningahan ng Panginoon, ito po ay may buhay. Ang primary author ng Biblia ay ang ating Panginoong Diyos. So parang ganito, kay Ayong, si Ayong kinausap ng Diyos. Ayong, isulat mo to. So inisinulat naman ni Ayong. Kaya po may unity. Bakit? Kasi nga, iisa lang talaga yung author, si Lord. Pinadaan lang sa mga tao na namuhay nung panahon po na yon. Tingnan natin, ang sabi ng 2 Timothy chapter 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin, sinapian at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng alin. Basahin nga po natin, kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Nawala na. Isa pa po. Basahin natin. Kapaki-pakinabang po ito sa pagtuturo ng o hindi po ba? Ang Biblia ay kompleto. Bakit? Nagtuturo po ng truth, katotohanan. No? Nagtuturo po ito ng mga pagsaway sa kamalian. Nagtuturo po ito ng pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Okay po ba tayo doon? So, ano naman po? Welcome po kay Pastor James, ano? So, ano naman po yung original na lengguwahe ng Biblia nung unang panahon? So, ang Old Testament na isulat po yan sa lengguwahe ng Hebrew. Kaya kung magtatayo po kayo ng coffee shop, dahil mananampalataya tayo, ang pangalan ay Hebrew. Pero meron po dyan mga Aramaic, no, na lengguwahe katulad ng Daniel. Yun po yung original text niya. Tapos yung Ezra. Sa New Testament naman, Greek. Yun naman yung translation niya. Hebrew nung una, Greek nung pangalawa. Kaya po, para mas lalong maintindihan yung Bible, marami kasi ngayong translation. Tama po ba? NKJV, KJV, ESV, NIV, NLT, NASB, CEV, PBA, PBB. Di ba? Yung mga translation po na yon, hindi natin alam, baka may na-mistranslate. Kaya kung gusto nyo talagang matutunan ng Biblia, kailangan babalik ka doon sa original. Hebrew, Greek. No? So, trivia lang po yon sa bawat isa. So, next, ang Biblia po ay nahahati sa dalawa. Ano po yun? Nahahati sa dalawa. Binubuo ng, nandyan po yan sa inyong materials. Ang Biblia ay binubuo ng blank at blank. Ito po ay binubuo ng Old Testament. Nalimutan nyo naman na po kaagad No? Pinag-usapan lang natin kanina. Na? So, bakit ba kasi may Old Testament at New Testament pa? Ano po ba yung kahalagahan yan? So sa Old Testament, pinapakita po yung storya ng isang nation, which is the nation of Israel. No? At ito pong Old Testament, ito po ay prelude or pasimula sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Kaya kung mapapansin po ninyo, lahat
ng pinag-uusapan sa Old ay tumutukoy sa Panginoong Hesus. Kung magbabasa po tayo ng Biblia, babasahin po natin ang Bible patungkol palagi sa Panginoong Hesus. Kahit marami pong karakter sa Old Testament, lahat ng yan ay patungkol pa rin sa Panginoong Hesus. Para pong si Old Testament, si John the Baptist, inihahanda niya yung daan para sa tagapagligtas. At ang isa pa po ay the New Testament. Na ito naman sila Matthew, Mark, Luke, John hanggang Revelation. Tungkol naman po ito sa storya ng isang Diyos na nagkatawang tao. Tungkol naman po ito sa ating Panginoong Jesus. So, ito pong Old Testament, titingnan natin, okay, babasahin natin, lagi nating isa sa isip, yung finished work ng ating Panginoong Jesus. So, si Old Testament, hinahanda niya yung daan para sa ating tagapagligtas na makikita po natin sa New Testament. Okay? So, maliwanag po ba so far? So, after po nito, nung the Bible, kasi merong part 1 dyan, the Bible, after po nung part 1 na to, may magte-testimony po muna. Yun yung part 1. Simple lang naman yung kanila pong testimony for about 2 minutes para mapakinggan lang natin ano po yung parang impact sa kanila ng pag-meditate nila ng salita ng Panginoon. So, sino ang pinakasentro ng Biblia? Nakalagay po dyan, si Blank ang pinakasentro ng turo ng Biblia. Sino po ang central character kaya ng Bible? Of course, none other than our Lord and Savior, Jesus Christ. So, si Jesus po ang pinakasentro ng ating Bible na pinag-aaralan. Ano? So, the whole book is about Jesus. So, yung Old Testament, pinrophesy yung pagdating po ng ating Panginoon, at sa New Testament, dito naman pinakita yung kanyang pagkakatawang tao, yung kanyang pagdating, yung kanyang ginawa para sa ikaliligtas ng makasalanang mundo. Maliwanag po ba? So, the Bible is about Jesus. Ulitin ko po, it's not about us. It's about our Lord Jesus Christ. So, siya po ay tao, no? Siya po ay Diyos na nagkatawang tao at ipinakita kung ano yung mga ginawa niya hanggang sa kamatayan sa cross at muling pagkabuhay. So, pag may nagtanong po sa inyo, ano bang itsura ng Diyos? Hindi ko pa nakita eh. Tama ba? Pero pag may nagtanong, ano bang itsura ng Diyos? Siya ay katulad ni Hesukristo. Amen? Maliwanag po, siya ay katulad ni Hesukristo. So, yan po yung ilan sa mga dapat nating malaman sa Bible, na ito po ay binubuo ng Old and New Testament, kung sino yung mga author, at sino yung central character ng New Testament. Maliwanag po ba? So, tapos na po tayo sa part 1. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon.